Sa gabing tahimik at malamig, isang anino ang bumalot sa Pasko ni Lali at ng kanyang kuya. Sa kabila ng mga ngiti at regalong pilit binubuo, may isang presensya na hindi maikakaila. Isang aninong nagmumula sa nakaraan. Habang naglalaban ang takot at pag-asa, isang misteryosong kaluskos ang nagdala ng kilabot sa kanilang tahanan. Ano nga ba ang tunay na anyo ng anino sa kanilang Pasko? At paano ito magbabago sa kanilang buhay? Tawagin niyo na lang akong Lali. Bata pa ako, 12 years old. Pero may kukwento na ako sa inyo, paborito ko ang Pasko. Kasi Pasko din ang birthday ko. December 25 ako pinanganak. Kaya sabi ni Mama, ako daw yung pinakamagandang regalo na natanggap nila ni Papa. Noon yun, nung hindi pa lasenggo si Papa. Nung hindi pa siya nalululong sa alak, masaya kami sa bahay. Lagi kaming may handaan sa Pasko, maraming bisita, maraming regalo. Pero nung nalulong na sa alak si Papa, nagbago na ang lahat. Malungkot na sa bahay, laging may away. Si Papa kasi, paglasing na, nagiging bayolente. Minsan nagiging iyakin. Minsan nagiging baliw. Si Kuya na lang ang kasama ko sa bahay. Si Mama kasi may trabaho sa Maynila. Si Kuya ang tumatayong magulang ko kahit siya rin ay nahihirapan. Siya yung nag-aalaga sa akin kahit minsan pagod na rin siya. Si Kuya rin ang nag-aayos ng mga Christmas decor sa bahay. Siya ang bumibili ng mga regalo. Siya ang nagluluto ng mga pagkain. Pero kahit anong gawin ni Kuya, iba pa rin yung pakiramdam. Parang may kulang, yung saya na dati naming nararamdaman, hindi na bumabalik. Parang may anino ng nakaraan na hindi mawala-wala. Iba pa rin kapag si Papa ang gumagawa ng mga bagay na yon. Parang hindi kumpleto ang Pasko. Parang walang pagmamahal. Pasko na, birthday ko pa, pero parang walang halaga. Parang wala lang, kahit may cake at spaghetti parang kulang pa rin. Parang may malaking butas na hindi mapunan. Nung birthday ko, may handaan naman kami kahit papaano. Nagluto si Kuya ng spaghetti. Tapos bumili siya ng cake. May regalo rin siya sa akin, pero iba pa rin. Hindi pa rin kumpleto. Nung gabing yon, nagising ako. Narinig ko kasi na parang may nag-aaway. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si Kuya, nag-iisa sa sala. Nakaupo siya sa sofa, may hawak na sigarilyo. Hindi ko alam na naninigarilyo pala si Kuya. Sabi niya sa akin, huwag ko raw sasabihin kay Mama. Nung gabing yon, nagkwento si Kuya. Sabi niya, pasensya na raw kung hindi niya maparamdam sa akin yung totoong Pasko. Sabi ko sa kanya, okay lang. Pero ang totoo, hindi talaga okay. Namiss ko si Papa. Yung dating si Papa na hindi lasenggo. Nung Noche Buena, nagluto si Kuya ng spaghetti. Yun lang ang handa namin. Wala kaming bisita, wala kaming regalo. Wala si Papa. Nung gabing yon, nag-away kami ni Kuya. Sabi ko sa kanya, ang lungkot ng Pasko namin. Parang hindi na kami pamilya. Parang wala na kaming pinagsasamahan. Tapos, nalaman ko pa na naninigarilyo siya. Nagalit si Kuya. Sabi niya, wag daw akong magreklamo. Dapat daw magpasalamat na lang ako kasi kahit papaano, may handa pa rin kami. Napaiyak ako, sabi ko sa kanya, na-miss ko si Papa, na-miss ko yung dating si Papa. Tapos bigla kaming nakarinig ng kaluskos. Galing sa banyo, nagkatinginan kami ni Kuya. Sabi ko sa kanya, baka si Papa. Sabi ni Kuya, hindi raw si Papa yon. Natakot ako. Sabi ko kay Kuya, tingnan niya kung si Papa nga ba yon. Pero sabi ni Kuya, hindi raw si Papa yon. Alam daw niya na hindi si Papa yon. Lalo akong natakot. Sabi ko kay Kuya, tingnan niya na kasi. Pero sabi niya, hindi raw nga si Papa yon. Alam daw niya na hindi si Papa yon. Tapos napatayo na lang ako. Kasi nakita ko yung anino na lumabas mula sa banyo. Yung puso ko, parang gusto nang tumalon palabas. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko.
Malaki yung anino. Parang anino ng isang lalaki. Napatayo rin si kuya. Sabi ko sa kanya, si Papa ba yon? Pero sabi ni kuya, hindi raw si Papa yon. Napatakbo ako sa kwarto. Naiwan ko si kuya sa sala pero kita ko sa kanya na kahit natatakot siya, gusto niyang protektahan kami. Parang gusto niyang harapin yung anino kahit takot na rin siya. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Tapos nagdasal ako. Nagdasal ako na sana mawala na yung anino na nakita ko. Tapos narinig ko yung boses ni kuya. Tinatawag niya ako. Sabi niya, wala na raw yung anino. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si kuya. Nakita ko rin si Papa. Nakita ko si Papa na nakahiga sa banyo. Maraming bote ng alak sa tabi niya. Sabi ko kay kuya, si Papa ba yung nakita natin? Sabi ni kuya, hindi raw si Papa yon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni kuya. Pero sa tingin ko, pareho lang kami ng nakita. Pareho lang kami ng inisip. Si Papa nga ang nakita namin. Pero hindi si Papa. Parang yung anino, yun yung epekto ni Papa sa amin. Yung takot at lungkot na dala niya. Si Papa ang dahilan kung bakit malungkot ang Pasko namin. Si Papa ang dahilan kung bakit kami nag-aaway ni Kuya. Si Papa ang dahilan ng lahat. Hindi ko na lang sinabi kay Kuya. Pero alam kong pareho lang kami ng nasa isip. Sana sa mga susunod na Pasko, maging masaya na kami. Sana dumating yung araw na hindi na namin kailangan magtago sa anino ni Papa. Sana maging buo ulit kami, kahit papaano. Sa kwento ni Lali, natutunan natin na ang mga anino ng nakaraan ay maaring magdala ng takot at lungkot sa ating kasalukuyan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang Tagalog horror stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, huwag hayaang ang anino ng nakaraan ay maghari sa inyong Pasko.